Hi mga ka-inspired! So, andito ako ngayon to tell my story from being kasambahay to a teacher. Nag-start ako naging kasambahay at the age of 14, mag-15. Ang una ko naging job, pag-alaga ng 5 months old na baby. So, that was in Abukay. 1 month lang ako noon, and then after ng 1 month, may sahod ako na 2,000 pesos. So, 2,000 pesos, pauwi ako. May nakasabay ako sa bus na nagtatrabaho sa munisipyo, and then nakita niya marami akong dalang books. Sabi niya, nag-aaral ka ba? Kasi marami akong dalang books dahil nung nagpunta ako dun sa Abukay, sabi ko, dadalhin ko tong mga books ko para kapag nag-aral na ako, kasi bala ko mag-ipon para makapag-aral. Para kapag mag-aral na ako, hindi ako mapag-iiwanan. Kasi syempre, medyo malilate ako kasi mag-iipon ako. Tapos, nagulat siya nang sabihin kong hindi po. Sabi ko, hindi po. So, sabi niya, gusto mo mag-aral. Si Tres yun treasurer siya ng munisipyo that time. Si Ate Edna Pesaro. Sabi ko, opo, ganun. So, doon nag-umpisa na tinulungan niya akong mag-enroll kasi hindi ko pa talaga alam yung mga proseso that time. Kasi alam niyo naman, yung mother ko and yung father ko kasi, so high school graduates sila. And hindi sila masyadong mahusay with regards to paper processing. Kaya ako din, lalo at high school graduate ako nun, hindi ko rin alam. So, tinulungan niya ako, nag-enroll kami. In-enroll niya ako sa Bataan Peninsula State University. And then, tumira ako sa bahay nila. Tapos, nagkaroon ako ng different scholarships. After that, may mga lapses ako noon kasi bata pa ako. Minsan nakakalimutan ko yung tawag ito, yung plancha, ganun. Buti na lang may tao pa dun. Na nakasaksak. Mabuti na lang kasi nung nasa bahay nila ako, di kwarto yun. Magkasama kami nung yaya. Nakalimutan ko yung name, basta tawag lang kasi nila dun, yaya. Ay, ako, ilang taon na ba ako ngayon? Makakalimutin kasi ako eh. So, si yaya, tapos ako magkatabi kami nag-sleep ni yaya. Kaya usually si yaya yung tumutulong sa akin kung paano mag-cope up dun sa bahay na yun. So, tumutulong naman ako sa paglilinis kahit paano. Kaso nga lang, kahit na may mga scholarship from the local government that time, tapos nag-ROTC kasi ako nun, hindi siya kinaya na tapusin. Meron pang naging problem nun eh. Pag uwi ko kasi, syempre bukas ako sa rep. May nakita akong tinapay, yung monde. So, yung monde na yon, kinain ko yun. Pero bawas siya, bawas. Yung monde na yun, bawas yun. Tapos, kinain ko. Maya yung anak ni Ate Edna. Nasaan yung monde ko? Yung tinapay ko. Hiya ko at the age of 15. Takot ako. Ay. Yaya, kinain mo ba? Sabi niya. Tapos, ako tinanong niya, Geraldine, kinain mo ba? Takot ako. Sabi ko, ay hindi po. Hindi ko po kinain. Nagalit. Sabi niya, walang ibang kakainan kundi ikaw. Tapos, ang alam ko lang natandaan ko noon, na sinabi niya na na-hurt talaga ako. Matuto kang lumugar. Sabi niya, matuto kang lumugar. So, at that moment na nasa malayo ka, yung pamilya mo wala,
the age of 15 and you're trying your best to survive to the place na bago ka lang, sama ng loob ko. Ang ginawa ko, pinak ko yung gamit ko. Tapos punta ako sa school. Alam ko, kulay green pa yung nalagyan ako mga damit nun eh. Tapos sa school. Sumunta ako kay Buddy, kay Ibon. Si Ibon madampot. Buddy! Sabi ko, lumayas ako, Buddy. Bakit? Sabi nila, matuto daw ako ng lugar. So, hindi alam ni Ate Edna na lumayas ako. Siguro, sinabi niya na lang kay nanay na lumayas ako. Yan. Okay naman kay nanay na ganun yung nangyari. Kasi sabi niya, kung nahihirapan ka, di tama lang yung ginawa mo. Na, kung para sa'yo, hindi para sa'yo yun. Huwag kang mapapagod dun sa gusto mong makuha. Kasi kung gusto mo, tuloy mo, paghirapan mo. So, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nakatira na ako ngayon sa Kapitangan, Abukay. Saan Kapitangan? Saan Kapitangan? Doon sa sa Balanga. Sa, ano ang pangalan nito? Central. Ito malapit lang sa Central ng Balanga. Central, mga ganun. Basta Balanga. Forgot ko na yung bahay nila Bade. Tapos, doon sa bahay na yun, habang nag-ROTC kami ni Buddy, nung ni Ibon, ako binakatira. So, parang si Buddy, si Ibon, parang ko na siyang kapatid that time. Kaya hanggang ngayon, no, si Buddy, every time na may problem kami, o ako, lagi ko siyang kinoconsult, and hanggang sa ngayon naman. So, nakatapos ako ng first year college. Tapos, nung second year na, ang tatay ko nag-loan. Nag-loan siya, naghanap ng space, nag-rent ako para doon. Kaso hindi talaga kinaya ng budget. Kaya, nung hindi na kinaya ng budget, nung second year, kasi din ako, nag-Avon, kung ano-anong pinasok ko nun. Nag-loading din. Kasi dumating sa point na talagang broke na, wala talagang pera. Hindi na ako kayang padalan kasi syempre mahirap na buhay lang naman kasi dito kami magkakapatid eh. Nalala ko pa nung umuwi ako nung tapos kinausap ako ni nanay dun sa kubo namin. Sabi ng nanay ko kasi, tsaka in fairness ha, naiyak ako. In fairness ha, nung time na kinakausap ako nun ni nanay, para kami nasa old movie. Yung merong lampara, gano'n. Sabi niya, anak, hindi natin kaya. Wala tayong pera. Hindi ka na muna mag-aaral. Grabe, iyak ko nun. Feeling ko na broken hearted ako. So, nag-isip ako. Sabi ko, magkatrabaho muna ako. Kasi, ano pa lang ako nun 17 years old. So, 18 kasi diba bago makapagtrabaho. Na, dun sa mga factory, ganyan. Pero ayoko na during that time kasi hindi pa naipapasa yung yung batas na tungkol dun sa pagkapa-regular, yung wala ng endo, yung wala ng end of contract, yung mga nasa mga factory, sa companies na usually sa Olongapo yun. Iniisip ko kasi kapag doon ako pumasok,
may mga end of contract doon. Pag dumating na ako sa age na 30 o kaya naman medyo tumanda-tanda na ako, baka mawalan na ako ng pagkakakitaan, gano'n. Pagtanda ko, wala akong pagkakakitaan kasi uso nga yung end of contract noon. Before Duterte, kasi ngayon panahon ni Duterte, bawal na yun eh. So, yun. Kaya, ang pinasok ko noon, Olongapo. Alam ko Olongapo yun eh. Si Dwayne. You know what, Dwayne? Si Dwayne, inalagaan ko siya. Laborera, Chris Dwayne Laborera, 2 months old siya noon. Nung ako yung maging babysitter niya. At age of 17, nakapag-alaga na ako ng baby. So, nung nandun ako, okay naman, mabait naman sila. Meron lang akong hindi nagustuhan na part kasi merong isa doon, I will not mention it na. Kasi pinatawad ko naman na yung tao mo. Hinawakan niya yung binti kong gano'n. So parang nakaupo ko doon eh. Ako nag-Facebook ko. Sabi niya, ang ganda mo dyan sa Facebook. Sabi niya gano'n sa akin. Nung guy na may pagkamanyak na nasa Olongapo na. Oo nga. Sabi, bigla niyang hinawakan yung binti ko. Yung hita ko pala. Ganun yan. Pan, nag-iinit ang ulo ko, girl. Nag-iinit ang ulo ko. Tapos naisip ko na umalis kasi ayoko ng ganun, na uri ng treatment. Kaya kinabukasan, nagpaalam ako na alis na ako. And then, after that, napunta naman ako kila Ma'am Rosel. Hi, Mishi! Si Mishi, inalagaan ko si Mishi. 2 years old nun si Mishi. Tapos, usually laba, linis ng bahay. Hindi pa rin nawala yung pagiging makakalimutin ko. Although napakabait nila Ma'am Rosel ha. In fairness, kahit na alimbawa makakalimutin ka, sasabihin lang nila sa'yo ng mahinahan na, oy Geraldine, ganito, nakalimutan mo to. Kalimot girl. No, nakakalimutin ako. Pero, in fairness, mabait talaga sila. So, ang sahod ko that time is 2,500. 2,500 na sa kanila. Ano yun eh, doon ako Christmas, and then New Year. Tapos, yun yung time na parang feeling ko wala nang future. Ganon. Tapos gusto kong makapag-aral. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Ma'am Rosel that time. Actually, isa sa mga nilulook up ko until today. Kasi sa kabaitan niya noon. Sabi niya sa akin, alam mo Geraldine, kung mayaman lang ako, pag-aaralin kita. Sabi niya ganun. And she's a Christian person kasi. Kaya siguro. Ganun. Iba kasi yung soul nung mga taong ganun sa kanya. Na sometimes may nagagawa ka na hindi maganda pero very forgiving na uri ng tao. And yung mom niya tsaka yung dad ni Ma'am Rosel, napakabait din. After that, sabi ko, 2,500 pa rin ang sahod ko. Paano ako makakatulong sa bahay? Paano ako makakapag-aral? Tapos, nung paakit ako dito sa dito sa Isabelita, dito sa may binaritan lang yan eh. Dito na sa Morong ako na. Kapag sa Isabelita. Geraldine,
Oh, gusto mo ba ng papasukan? Oh, magkano ang sahod? 3,000. Sige po. Sige po. At pumayag ako. Tapos, nag-resign na ako doon kila Ma'am Rosel. Ang sinabi ko kasi gusto ko na mag-aral. Kasi, yung kila auntie tita nun, sa Balanga. So, parang mas okay kasi mas malapit. At saka kung mag-aaral man ako, mas mapoproseso ko na yung papers ko, makakapag-enroll ako, maaayos ko na. So, ganun. E di, nung nandun na ako kala auntie tita, nung unang linggo ko, kasi hindi ako sanay din sa alam mo yun, napagkatamad din kasi talaga ako ng konti sa gawaing bahay. Parang hindi ako sanay yung, kasi puro alaga ng bata, laba, ganun lang. Tapos, pagdating sa paglilinis, hindi pa ako bihasa o wala pa akong kaalaman dun. Kaya si auntie tita nun, tinuturuan niya ako. Maraming naituro sa akin si auntie tita that time. Tapos, noong mga, February yun, March, April. So, ang mga ginagawa ko nun sa bahay nila, maglilinis, tutulong sa paglalaba. Minsan tutulong ako sa paggagawa ng, alam mo yun, minsan magbibigay ka ng konting tulong sa assignments ni Coco tsaka ni Chris. Kasi syempre medyo kahit paano, bata pa nun sila, medyo nakapag-aral ako ng college. Nakakapagturo ako, nakakatulong ako sa kanila kahit paano sa aspeto ng academics, no. Tapos mga bandang April nun, natandaan ko pa. Sabi ni Jerry, Geraldine, halika. Po, kuya. May gusto sabihin si ate tita mo. Ano po yun? Kasi bala ko na nga umalis nun kasi sabi ko mag-working student na ako. Kasi mag-18 na ako eh. So kung pwede na ako magtrabaho sa Jollibee, sa McDo, habang nag-aaral. Yun yung balak ko. Sabi ni Jerry. Sabi ni ate tita mo, huwag ka na umalis. Kung gusto mo mag-aral, dito ka na lang, tapos tumulong ka na lang. Sabi ko, yung kilig, di ba? Kilig. Yung kilig na. Ito na yung opportunity, girl. Yung kilig, girl. Na parang, ito mo ba yun? Yung opportunity para makapagtapos ako ng pag-aaral. Doon ko na-feel yun. So, yun. Sabi ko, sige po. Pero deep inside talaga yung heart ko, yung parang gusto si La Kuya Jerry and Auntie Tita really helped me a lot. So, syempre tutulong ka sa gawaing bahay. Pagbabalik ng kabutihan na binigay nila sa iyo as a person na napakalaki ng naitulong sa akin hanggang sa ngayon. They have been my second family na. Usually, no mga panahon na yun, umuwi lang ako kapag mayroong special occasions like Christmas and New Year and minsan, pag may special occasions. So, yung second year, third year, and fourth year, hindi siya naging ganun kadali. Pero, during ng stay ko sa kanila, may mga bonuses pa ako na na-receive. Like, dakilang mag-aaral awardee. Kasi, napagsasabay ko daw yung ganong setup na nag-aaral habang nag-work. And, Bayaning Peninsulenyo, I think twice, ng BPSU. Tapos, nung
nung makatapos na ako, nag-put up naman ng I think ng ah, pharmacy si Kuya Gerald, yung anak kasi ano yun apat na mga anak ng mga anak yung meron silang titita eh. Si Kuya Gerald yung panganay, doktor na siya ngayon. Si Jeremy, tumutulong siya ngayon sa construction company ni Kuya Jerry. Si Therese, nag-aaral ngayon ng medicine na. At si Coco usually ano yan eh. Ang alam ko, engineering siya ngayon. Or IT. Mga ganun. Tapos, si Kuya Gerald noon naalala ko, sabi niya kung gusto kong mag-enroll sa review center. Alam ko binigyan niya ako pang review nun sa review center, pero parang hindi na ako nag-review center kasi inisip ko, bibili na lang ako ng reviewers tapos mag-review ako nun. So, medyo masalimuot yun kasi nga, butika, tapos nagtuturo ako sa first school, tapos, after nagturo sa first school, butika ulit, hindi, panggabi ako sa butika nun eh. So, sa first school, butika, tapos sa gabi ako nagre-review. Usually, kasi hanggang alas 12 yung butika nun eh. Alas 10, ganyan. Tapos 10 to 2, nandun ako sa McDo, nagre-review ako nun. Nung mag-take na ako ng let. So, nung mag-take na ako ng let, nung nag-take na ako ng let, nandun pa rin silang tila nun, they are still helping me, providing me the needs. Yung lahat ng kailangan. Naging smooth naman yung pag-take ko ng let. Tapos, ang naalala ko nung lalabas na yung result, punta ako sa computer shop kasi wala naman akong laptop na. Tumawag sa akin si Albert. Boy, may result na. Pupunta ako sa com shop. Tapos, binarose ko. Perez. Walang Perez Geraldine. Sabi ko, boy, wala. Boy, di yata ako nakapasa. Si Albert kasi, pagdating sa academic, siya yung aking buddy. Na ngayon, kung si Yvonne yung aking girl best friend, siya yung aking boy best friend, si Albert. Sabi niya, hindi, nandito ka eh. Ano ito yung pangalan mo? Boy, wala. Yung pala, tinitingnan ko, elementary, yung result ng let exam ng elementary. So, chinek ko yung kinilig ko yung secondary na result. Perez. Nung makita ko yung result, Perez Geraldine, naiyak ako. Sabi ko lang, Lord, thank you. Ito na yun, sabi ko. Ito na yun. Yung lahat. Ito na yun. So, after nun, after ko mag first school, nagkapagtrabaho pa ako sa nagtrabaho na ako sa after ko mag first school, nagbutika ako. After ng butika, sa St. Joe. Kasi gusto ko na magturo nun. Sa St. Joseph College Senior High School. Doon ako nagturo ng practical research, tsaka ng understanding culture, society, and politics. Tapos, nagparang ako sa Olongapo and sa Bataan for public school teacher. So, medyo marami rin yung nagparang. Luckily, sa dami na nagparang dun sa alma mater ko, sa Morong National High School, kung saan ako nag-high school, no?
sa alma mater ko, dalawa kami na nakapasa sa ranking. Yung isa, napunta sa Limay. Ay, bali ano yun eh, ako yung rank 1, siya yung rank 2. So, inisip ko noon, kung merong slot na kahit na ano, i-grab siya. So, nakuha siya sa Limay. Ako naman, tinawagan ako ni Ma'am Rosel. Remember Ma'am Rosel, di ba si Ma'am Rosel nagsabi sa akin ng, alam mo Geraldine, kung mayaman lang ako, pag-aaralin kita. You know what happened? Ma'am Rosel, si Ma'am Rosel na yung head teacher ko sa Pilipino ngayon. And teacher na ako sa Morong National High School. It will take a little of courage. Actually, not little eh. During nung proseso, para makuha mo yung pangarap mo, dapat ang motto mo, do or die. Kung gusto mo talaga, wag mong bigyan ng sarili mo ng choice na mag-quit. Try and try until you succeed. Kasi pwede naman mag-stop na ako nung wala na kaming pera. Pero dahil gusto ko, di ako tumigil. Diba? Kung gusto mo ang isang bagay, pilitin mo. Kasi hindi mo alam. Baka ginaguide ka talaga ni Lord para makuha mo yung dreams mo. And ma-inspire mo din yung susunod na generation. So now, as a teacher, I usually tell my stories to my students. Maybe this vlog or this video, i-upload ko sa YouTube. Para hindi ko na siya sasabihin pa sa mga estudyante, papanoorin na lang nila. And they will get to know me, paano ako naging teacher, yung pinagdaanan, yung mga taong tumulong. Sa lahat ng persons na tumulong, nagbigay daan to this achievement na maging guru ako. Maraming salamat po. I won't be a teacher without you. You have guided me and supported me. Hindi man naging ganun kadali ang proseso. Pero yung process pala na mahirap, na akala mo hindi siya maganda, preparation lang pala yun para pag nandun ka na, kaya mo na. Hindi ka na mag-a-adjust ng sobra. Yung pinagdaanan ko, naging daan siya para maging mas strong, mas makatulong. Kasi sa ngayon, I am using my voice to raise awareness na need talaga ng college sa Morong Bataan. Para hindi na mahirapan yung mga kabataan na lalayo sa pamilya nila. And at the same time, I am using my voice to influence yung mga tao na nasa paligid ko sa importance ng
ng, alam mo yun, pakikialam sa proseso sa government. Hindi naman sa pang-aaway, pero if you want to help others, lalo at alam mo na wala ka namang pera at ang government merong pondo, why not use your voice to influence the government din? Since ang government naman nandyan para tulungan tayo, and we are living in a democratic country, para mas gumaan yung pamumuhay ng mga tao. So, isa sa mga pangarap ko talaga magkaroon ng college sa Morong. At the same time, yung Department of Social Welfare and Development will natutulong talaga dun sa mga taong naghihirap. Kasi nasa kanila yung funds eh. Sa kanila yung funds. So sana matulungan nila yung mga taong to. Marami kasi talaga naghihirap sa Morong Bataan. Dito sa lugar ko. Sa ngayon, ang mga ginagawa ko, since si Sir Reynaldo Florendo, Sir Athan, nagkaroon siya ng kubo aralan and asked me to be a teacher volunteer. Umuawa ko. And since ako ay galing sa mahirap na pamilya, and ng mga bataan namin, umaasa talaga kami sa alam mo yun, sa hipon, sa talangkas, sa suso na nasa loob. Kaya ako nag-try, no, na maging environmentalist. Kasi kung lahat bibilhin, tas wala kang pera, magugutom ka. Pero kung nandyan yung kalikasan, kahit na papano, makaka-survive ka. So, yun. Yun yung reasons kung bakit usually nagagalit ako kapag hindi na-allocate ng tama yung funds. Kasi ang hirap eh. Alam mo yun, may budget pero hindi nila binibigay para doon yung budget, or hindi nila iniisip na ibigay ito para sa welfare ng mga tao, or kalimitan pa napupunta sa ibang bagay na hindi naman kailangan ng mga tao. Hindi naman sa hindi kailangan, pero dapat mas may priority pa para umangat ang pamumuhay ng mga tao. And that's my story. As of now, I'm an advocate, and will continue to be an advocate para kahit paano yung pinagdaanan ko at yung success ay hindi lamang mangyari sa akin. Gusto ko yung success mangyari din sa iba. And this is Geraldine Perez, your teacher advocate.